Magandang araw sa inyo, Mystery, at sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Julius, 63 taong gulang at isa ng balo. Kasama ko sa munting bahay ko ang aking pamangkin, anak ng kapatid ng aking yumaong asawa. May 2 po akong apartment na pinauupahan at ito ang pinagkukunan ko ng pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa pagkain at mga maintenance na gamot. Sa ngayon, panonood na lamang ng nakakatawang content sa YouTube at Facebook ang aking libangan. Ngunit isang gabi, habang nakikinig ako sa inyong kwento tungkol sa isang pamilya, bigla akong binalot ng alaala ng aking nakaraan. Hindi ko po alam kung ano ang magiging dulot nito sa inyong mga tagapakinig, Mystery. Pero sana po ay bigyan nyo ng panahong pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Ipinanganak po ako sa kahirapan, Mystery. Mula pagkabata, sanay na akong mamuhay sa kakarampot na kita ng aking mga magulang. Ang maliit na lupang aming tinataniman ng gulay ay ang tanging bumubuhay sa amin. Hanggang sa pumanaw sila at sa edad kong 20 noon, naiwan sa akin ang munting kubo at ang lupang iyon. Doon ko nakilala ang aking asawa na si Mildred. Nagtitinda ako ng gulay sa palengke nang madalas siyang bumibili sa akin. Iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Mabait, maganda, at napakasimple. Maraming nanliligaw sa kanya, Mystery, pero sa akin lang siya nagpakita ng interes. Alam kong hindi ako ang tipo ng lalaking gugustuhin ng kanyang pamilya na may mga kaya sa buhay. Samantalang ako, isang hamak lang na tindero. Gayunpaman, naglakas loob akong ligawan siya at sa huli, pinili niya akong mahalin. Tutol man ang kanyang pamilya sa aming relasyon, lalo na ang kanyang mga magulang. Pero hindi siya natinag. At nang tuluyan niya akong pinili, tinakwil siya ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, namuhay kami ng simple at masaya. Magkasama kaming nagtitinda ng gulay sa palengke upang mabuhay. At nang dumating sa amin si Peter, ang aming munting anghel, lalo pang naging makulay ang aming buhay. Para mapangalagaan siya, pinili kong ako na lamang ang magtinda sa palengke, habang si Mildred ang naiwan sa bahay upang alagaan siya. Isang araw, maaga akong nakauwi mula sa palengke dahil mabilis na ubos ang aking paninda. Ngunit pagdating ko sa bahay, may nadatnan akong bisita, ang pamilya ni Mildred. Nandito na ako. Nakauwi ka na pala. Ang aga mo yata ngayon. Maaga akong nakaubos ng paninda. Bumisita sina Mama at Papa at si Joy. Nababalitaan nila ang tungkol kay Peter. Napalingon naman ako sa mga ito at bumati ako. Magandang tanghali po. Lumapit ako upang magmano, pero hindi nila ako pinansin. Sa halip, si Peter ang pinagtuunan nila ng pansin. Umupo ako sa tabi ni Mildred, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang pamilya
habang masaya nilang kinakausap ang aming anak. Ngunit hindi nagtagal, nagsalita ang kanyang ama. Napakaliit ng bahay mo rito, Mildred. Nakakatulog pa ba kayo ng maayos at itong apo ko? Oo nga, bakit hindi na lang kayo bumalik sa amin? Para naman maibigay namin kay Peter ang magandang kinabukasan na nararapat sa kanya. Talaga po? Pwede na po kaming tatlo pumunta sa inyo? Ang sinabi ko, si Mildred at si Peter lang. Napayuko naman ako saglit, Mystery, sa narinig ko mula sa kanyang mga magulang. Ganun po ba? Masaya naman po kami rito. Salamat na lang po sa alok ninyo. Ang tigas talaga ng ulo mo, Mildred. Ano bang mapapala mo sa lalaking yan? Iniwan mo ang lahat ng meron ka dati. Para ano? Para mabuhay ka sa ganitong kahirapan? Sigurado akong ginayuma ka ng lalaking ito. Mawalang galang na po. Pero kahit mahirap lang ako, hindi ko po kailanman magagawang gayumahin ng inyong anak o kahit na sino. Ma! Pa! Bigyan niyo naman ng respeto sina ate at kuya. Masaya naman sila sa buhay nila. Tumahimik ka, Joy. Hindi mo alam ang sinasabi mo. At saka, matatawag mo bang bahay itong tinitirahan nila? Kung wala na po kayong ibang sasabihin, maaari na po kayong umalis. Tatanggapin ko ang pangahamak ninyo sa akin ngayon. Pero sana naman po, huwag na kayong magtangkang guluhin pa ang pamilya ko. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo, lalaki. Kukunin namin si Mildred at si Peter ngayon din. Ma, alam niyong hindi ako sasama sa inyo. Matigas talaga ang ulo mo. Hindi mo ba iniisip ang magiging kinabukasan ni Peter kung mananatili kayo rito? Pakiusap, Ma. Pa, umalis na po kayo. Kapag tumungtong ng 5 taon si Peter at hindi niyo siya nabigyan ng magandang kinabukasan na nararapat sa kanya, mapipilitan kaming kunin kayong dalawa mula sa basurang bahay na to. At sa sinabi niyang yun, tumalikod na sila at lumabas ng bahay. Simula ng araw na yun, Mystery, napansin kong madalas nang umiiyak si Mildred tuwing gabi. Alam kong masakit para sa kanya ang nangyari, ang pagtakwil ng kanyang pamilya, ang matitinding salitang binitiwan ng kanyang mga magulang. Ngunit higit sa lahat, ramdam kong unti-unting bumibigat ang kanyang damdamin. Minsan, kinausap ko siya. Tinanong ko kung gusto niyang isama si Peter at bumalik sa kanila. Hindi ko man gustong mawala sila sa piling ko, pero handa akong gawin ang anumang makakabuti para sa kanila. Ngunit iisa lang ang palaging sagot ni Mildred. Hindi niya ako iiwan kahit kailan. Lumipas ang mga buwan at unti-unting lumaki si Peter. Kasabay ng kanyang paglaki ay ang pagdami rin ng kanyang pangangailangan. Mga bagay na hindi na namin matugunan dahil sa kakapusan namin sa pera. Lalo akong nag-alala nang muling sumagi sa isip ko ang banta ng mga magulang ni Mildred. Ang balak nilang kunin ng mag-ina ko kung hindi ko mabibigyan ng magandang buhay si Peter. Isang araw, habang nag-iisa ako sa likod ng bahay, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmasdan ko ang aming munting taniman. Ang tanging pinagkukunan namin ang ikabubuhay. Sa bawat tingin ko sa mga halamang gulay, bumibigat ang aking dibdib. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Mildred mula sa loob ng bahay. Nakatitig ka na naman sa mga pananim natin. Hindi ka ba magpupunta sa palengke? Wala akong mailalako ngayon eh. Ganun ba? Hayaan mo, baka bukas makapagtinda ka na ulit. Sana nga.
Si Peter ba? Gising na? Oo, gutom na nga siya eh. May natira ka pa bang barya dyan? Bibilan ko sana siya ng kahit biskwit sa tindahan. Meron pa naman ako rito. Kinuha ko ang natitirang barya sa bulsa ko at inabot sa kanya. Habang inaabot ito, biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko napigilang magsalita. Patawad, Mildred. Pasensya ka na kung ganito lang ang buhay na kaya kong ibigay sa inyo ni Peter. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at biglang tumulo ang luha ko, Misteri. Mahigpit akong niyakap ni Mildred. Isang yakap na nagsasabing kahit anong mangyari, kasama ko siya. Salamat, Mildred. Salamat sa tiyaga mo sa akin. Ikaw ang asawa ko. Hinding-hindi kita iiwan, Julius. Matapos ang ilang sandali, pinunasan ko ang luha ko at pinayuhan siyang bumili na ng pagkain para kay Peter. Naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay, tahimik na nakaupo sa lupa. Muling pinagmamasdan ang aming mga pananim. Hanggang sa may marinig akong munting tinig. Isang boses na hindi ko pa naririnig dati. Julius? Julius? Napakunot ang noo ko. Lumingon ako sa paligid, ngunit wala akong makita. Lalo pa akong kinabahan nang marinig kong muli ang boses nito. Ngunit ngayon, may kasamang munting hagik-hik ng tawa. Julius? Sino ka? Magpakita ka! Walang sagot. Sa halip, biglang may tumamang maliit na bato sa likod ng ulo ko. Napalingon ako, ngunit wala akong makita. Hanggang sa marinig ko muli ang pagtawag sa pangalan ko. Julius? At sa wakas, nakita ko siya. Isang munting nilalang ang nakaupo sa ibabaw ng isang paso. Ang mga paa nito'y nakakuyakoy habang nakangiti sa akin. Isang duwende, Misteri. Maliit, may mahaba at maputing balbas at nakasuot ng lumang kasuotan na tila yari sa dahon at sapot ng gagamba. Halos manlaki ang mga mata ko sa gulat. Nakuskus ko pa ang aking mga mata upang siguruhing hindi ako namamalikmata. Pero hindi ito isang panaginip. Totoo siya. Totoo ba tong nakikita ko? Isang duwende? Mukha ba akong hindi totoo ha, Julius? Teka, bakit mo alam ang pangalan ko? Matagal na kitang kilala. Bata ka pa lang. Nasusubaybayan na kita. Talaga? Anong pangalan mo? Sarafi. Ako si Sarafi. Sarafi? Ang pangit naman ang pangalan mo. Aba, wala kang galang ah. Gusto mong lagyan kita ng bukol sa ilong? Naku, wag naman. Sige, Sarafi na nga. Teka, tatawagin ko si Mildred para makita ka rin niya. Huwag mong ipagsasabi. Dito ka lang. Bakit naman? Gusto lang kitang tulungan. Nakita kasi kitang malungkot eh. Napatigil ako. Totoo namang mabigat ang dinadala ko ng araw na yun. Ganun ba? Marami akong problema eh. Lalo na sa pera. Yun lang pala. Sige na nga. Tingnan mo ang bulsa mo ngayon. Napakunot ang noo ko. Ngunit nang ipasok ko ang kamay ko sa bulsa, nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Mga perang papel. Napakaraming perang papel. Halos mapasigaw ako sa tuwa. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Pero isa lang ang sigurado ako, Misteri.
ito ang kasagutan sa aming pangangailangan. Sir Rafi, totoo ba to? Maraming salamat. O siya, aalis na ako bago pa man ako makita ng iba kong kasama. Bawal sa amin ang magpakita sa tao. Sige, pangako, sikreto lang natin to. Salamat sa malaking tulong mo. At sa isang iglap misteri, nawala si Sir Rafi sa paningin ko. Parang biglang bumalik ako sa katinoan. Ngunit nang dukutin kong muli ang aking bulsa, naroon pa rin ang mga pera. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Mabilis akong tumakbo sa loob ng bahay upang ipakita ito kay Mildred. Nang makita niya ito, nanlaki ang mga mata niya at nagduda agad. Julius, saan mo nakuha tong pera? Hindi ba to galing sa masama? Hindi, ano ka ba? Magsabi ka ng totoo, Julius. Huwag mong sabihing. Nag-iisip ako ng maaaring idahilan upang hindi siya maghinala. Ganito kasi yun. Nagbubungkal ako ng lupa sa likod at may nakita akong garapon na nakabaon. Yan ang laman. Marahil ipon ito ng mga magulang ko noon para sa akin. Nakita kong lumuwag ang ekspresyon ni Mildred. Ganun ba? Buti na lang naisipan mong bungkalin yung lupa. Naku, makakabili na tayo ng pangangailangan ni Peter. Oo nga, hindi na tayo magugutom nito. Salamat naman sa Diyos. Makakakain na rin tayo ng maayos. Agad kaming nagtungo sa palengke upang mamili ng mga pagkain at iba pang pangangailangan. Sa unang pagkakataon, misteri, nagkaroon ng sapat na stock ng pagkain sa aming bahay. Nakabili rin kami ng ilang gamit at pati si Peter at Mildred ay may bago ng mga damit. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa kanilang mga muka. Isang bagay na matagal ko nang hindi nasaksihan. Ngunit sa kabila ng aming saya, mabilis ding naubos ang perang natanggap ko mula kay Sir Rafi. Sa loob lamang ng ilang araw, napansin naming halos wala nang natitira dahil sa laki ng aming nagastos sa pamimili. Julius, naubos na natin yung ipon ng mga magulang mo. Alam ko, pero kahit paano, nabili naman natin yung mga pangangailangan nyo. Oo nga, pero sana pala inilaan na lang natin yun para makapagtayo tayo ng pwesto sa palengke. Sayang, dapat naisip ko agad yun. Hayaan mo na, magpasalamat pa rin tayo sa biyaya na natanggap natin. Habang nagkakapi ako sa likod bahay, nakaupo ako sa isang bangkong kawayan. Hindi ko maiwasang titigan ng paso kung saan ko unang nakita si Sir Rafi, ang duwending tumulong sa akin. Para bang hinihintay ko siyang muling magpakita. Habang nakapako ang tingin ko roon, lumabas si Mildred mula sa bahay. O Julius, anong ginagawa mo dyan? Mag-isa ka na naman. Wala lang, nagkakapi lang ako. Maya-maya pupunta na rin ako sa palengke para magtinda. O siya, sige, pumasok ka na't kumain muna bago umalis, ha? Pagkapasok ni Mildred, muling bumalik ang atensyon ko sa paso at doon narinig kong muli ang isang pamilyar na boses. Sino tinitingnan mo dyan, ha, Julius? Alam ko na agad kung sino ang nagsalita. Ikaw pala, Sir Rafi. Kamusta ka na? Dapat ako ang magtanong niyan. Hinahanap mo na ba ako, ha? Sa totoo lang, oo. Hihingi sana ako ulit ng konting tulong sa'yo kung hindi naman nakakabigat. Umupo si Sir Rafi sa paso at kumaway sa akin na parang nakikinig. Ano na naman ang kailangan mo?
Gusto sana naming mag-asawa na makapagbukas ng isang pwesto ng gulay sa palengke. Yun lang ba? Akala ko naman malaking problema. Talaga? Pwede mo akong tulungan? Oo naman, kaibigan kita, di ba? Pero tandaan mo, Julius, huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa akin kahit kanino. Oo, pangako. Ililihim ko to. Bigla siyang tumayo sa paso at itinuro ang isang haligi ng aming bahay na gawa sa kawayan. Putulin mo ang haliging yan. Pero, paano kung bumagsak ang bahay namin? Magtiwala ka lang sa akin. Sundin mo ang sinabi ko at hindi mo yan pagsisisihan. Kahit may pag-aalinlangan, kinuha ko ang aking itak at buong lakas kong tinaga ang kawayan. Napuno ng malakas na tunog ng pagputol ang paligid. Biglang lumabas si Mildred mula sa bahay, halatang nagulat sa ingay. Hoy Julius, ano bang ginagawa mo? Nagulat kami ni Peter. Wala ito. Lumabas muna kayo saglit ng bahay ni Peter. Bakit? Ano ba yung ginagawa mo? Hindi ko na siya sinagot, Miss Terry. Ngunit nang makita kong lumabas na silang mag-ina, muli kong tinaga ang haligi. At doon, tumambad sa akin ang isang nakakamanghang tanawin. Dahil sa loob ng kawayan ay bumagsak ang napakaraming barya at perang papel. Nanlaki ang mga mata ko. Halos hindi ako makapaniwala. Diyos ko! Totoo ba to? Nagkatinginan kami ni Mildred. Parehong hindi makapagsalita. Patuloy ang pag-agos ng pera mula sa nabiyak na kawayan. Isang kayamanang hindi namin inakala. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Ang perang nakuha namin ay ginamit namin upang ipaayos ang nasirang bahagi ng bahay. Ang natira ay ginamit namin upang kumuha ng pwesto sa palengke. Nagsimula kaming magtinda ng gulay at kalaunan nagdagdag na rin kami ng karne. Unti-unti, naitayo namin ang negosyong matagal na naming pinapangarap. At sa paglipas ng panahon, napasimento na rin namin ang aming bahay. Pero kahit na lumago ang aming buhay, Miss Terry, iniwan ko pa rin ang espasyo kung saan ko unang nakita si Sarafi. Alam kong utang namin sa kanya ang pagbabago ng aming kapalaran. Halos lahat ng tao sa aming lugar ay nagulat sa biglaang pag-asenso namin. Lalo na ang mga magulang ni Mildred. Paminsan-minsan, dumadalaw sila sa bahay. Ngunit tulad ng dati, hindi pa rin nila ako matanggap. Gayunpaman, hindi ko na yun iniinda. Ang mahalaga, masaya na kami ni Mildred sa takbo ng buhay namin. Naibibigay na namin kay Peter ang lahat ng kanyang pangangailangan, higit pa sa inaasahan namin noon. Pero hindi lahat ng kwento ng tagumpay ay nagtatapos sa kasiyahan, Miss Terry. Dahil sa patuloy na pagpasok ng pera mula sa aming negosyo sa palengke, unti-unti akong nalulong sa sugal, sa sabong. Noong una, iniisip kong katuwaan lang ito. Pero kalaunan, hindi ko na malayang unti-unti na nitong nilulunod ang aking buhay. Hindi lang kita ang naubos, kundi pati na rin ang aming ipon. At nang malaman ito ni Mildred, sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Julius, lahat ng pinaghirapan natin, sinayang mo lang. Sa sobrang sama ng loob niya, umalis siya kasama si Peter at umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Naiwan akong mag-isa, wasak
Hindi lang ang negosyo namin, kundi pati ang buhay na pinaghirapan naming buuin. Labis akong pinanghinaan ng loob, Misteri. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang biglang pumasok sa isip ko. Muli, bumalik ako sa likod bahay kung saan may maliit kaming taniman. Naupo ako sa harap ng paso at tinawag ang kanyang pangalan. Umaasang muli siyang lilitaw at tutulungan ako. Ngunit habang hinihintay ko siya, hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Nang iminulat ko ang aking mga mata, nasa ibang lugar na ako. Akala ko panaginip lang, pero hindi ito isang ordinaryong panaginip, Misteri. Napakaganda ng paligid, napakalawak ng berdeng damuhan, at ang langit ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwang araw. Ang hangin ay sariwa at ang lahat ng bagay sa paligid ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag. Habang iniikot ko ang aking paningin, isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa akin. Julius! Agad akong napalingon, pero sa gulat ko, iba na ang anyo niya. Mas matangkad na siya, halos kasing taas ko na. Oh, bakit bigla kang lumaki? Ganito talaga kami sa mundo namin. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ka napunta rito. Oo nga no. Maging ako hindi ko alam. Ang alam ko lang, tinawag kita sa likod bahay namin pero hindi ka nagpakita. Baka nasa ibang lugar ako ng panahong yun. Bakit pa ba ako hinahanap? Gusto kong maibalik ang pamilya ko sa Rafi. Gusto ko sanang bumalik na sa akin si Mildred at ang anak kong si Peter. Ngunit sa halip na sumang-ayon, umiling siya. Julius, hindi ko magagawa yan. May bagay lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Pero hindi ang pagbabalik ng pamilya mo. Pero kung magkakaroon ulit ako ng pera, sigurado, babalik sila sa akin. Ay, hindi mo pinahalagahan ang lahat ng binigay ko sa'yo, Julius. Sinayang mong pagkakataon. Alam ko na yun ngayon, kaya nga gusto kong bumawi sa kanila. Halos ganito rin ang sinabi mo nung una kang humiling, hindi ba? Ngayon lang ulit, pangako, magbabago na ako. Alam mo, binago ka na ng pera, Julius. Hindi na ikaw ang dating masipag at mapagkumbabang tao na nakilala ko. Kaya nga bigyan mo ko ng isang pagkakataon. Pero umiling si Rafi. Hindi siya sang-ayon sa mga sinasabi ko. Masakit mang sabihin, pero hindi ko na magagawa yan. Pero hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mundo namin bago kita ibalik. Dinala niya ako sa isang malawak na kuweba. Sa loob, nagliliwanag ang kapaligiran at sa gitna nito, halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Isang bundok ng ginto. Napakarami nito. Anong ginagawa niyo rito? Ikaw ang kayamanan namin. Ipinakita ko to sa'yo dahil tinuturing kitang kaibigan. Pero ipinagbabawal ang pagkuha rito. Sobrang dami nito. Kung hindi ka sana nagbago, matutulungan pa sana kita gamit ang mga ito. Ganon? Ibig sabihin, hindi mo na talaga ako tutulungan? Hindi na, Julius. At sana tuparin mo ang pangako mong hindi mo ipagsasabi ang tungkol sa akin, lalo na ang kayamanang ito. Pero Misteri, nang tumalikod si Rafi, hindi ko napigilang humawak sa isa sa mga gintong bato. Sa oras na yon, biglang lumingon si Rafi at nagsalita ng malamig.
Pababalikin na kita sa mundo mo, Julius. Bigla akong nagising. Nasa likod bahay na ulit ako, nakahiga sa lupa at kinakagat ng mga lamok. Nang may dumapong lamok sa pisngi ko, agad kong pinalo ito. Ngunit imbis na lamok, matigas na bagay ang tumama sa mukha ko. Napahiyaw ako sa sakit. Nang tignan ko ang kamay ko, nanlaki ang mga mata ko. May hawak akong ginto. Hindi ako nananaginip. Totoo ang nangyari, Misteri. Totoong napunta ako sa mundo ni Sarafi. Agad kong dinampot ang ilan pang piraso ng ginto. Alam kong labag ito sa pangako ko, pero nanaig ang kagustuhan kong mabawi ang pamilya ko. Sa ginto na nakuha ko, nabawi ko ang aming negosyo sa palengke. Muli akong nakiusap kay Mildred. Ipinangako kong hindi ko na uulitin ang aking mga pagkakamali at magbabago na ako. Sa una, tutol pa ang kanyang mga magulang. Pero nang makita ni Mildred ang aking pagbabago, unti-unti niyang tinanggap ang aking paghingi ng tawad. At sa wakas, bumalik na sila sa akin. Muling napuno ng saya ang aming tahanan, lalong-lalo na ang aking puso. Nagsimula ng maglakad at tumakbo si Peter at sobrang saya naming mag-asawa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, Misteri, biglang nagkasakit si Peter. At mula noon, naging bahay na niya ang ospital. Bumagsak ang kanyang katawan, unti-unting nangayayat at hindi na nakalabas ng ospital. Sa labis na pag-aalala at pagdadalamhati, lalo pang lumalim ang galit ng mga magulang ni Mildred sa akin. Kung hindi mo lang kinuha sa poder namin ang apo namin, sana malusog pa siya. Pa, wala naman pong may gusto nito. Kapag may nangyari sa apo namin, ikaw ang may kasalanan, Julius! Hindi ko na kinaya ang kanilang galit, kaya umuwi muna ako sa bahay upang magpahinga. Ngunit pagdating ko, madilim ang buong bahay, brown out. Kinuha ko ang flashlight at agad akong nagtungo sa likod bahay. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ni Sarafi, ngunit hindi siya sumagot. Ilang oras akong nakaupo roon, nakatingin sa paso, umaasang magpapakita siya. Sa pagod ko, napahawak ako sa aking mga mata upang kuskusin ito. Ngunit sa isang iglap, bigla akong napunta sa lugar kung saan kami huling nagkita ng duwende. Sa kuweba na puno ng ginto. Napatingin ako sa paligid at doon ko siya muling nakita, nakatayo at nakatingin sa akin. Kamusta ka na, Julius? Hindi ako mabuti. Ang anak ko nasa ospital ngayon. Alam ko, Julius. Alam ko. Alam mo, huwag mong sabihing ikaw ang may gawa nito sa kanya. Julius, noong una kang nagpunta rito, may mahigpit akong sinabi sa'yo. Huwag kang kukuha ng kahit ano mula rito. Sinunod ko naman ang gusto mo, hindi ba? Nagbago ka na talaga, Julius. Anong ibig mong sabihin? May napapansin ka ba na ginto ngayon kumpara nung huli kang nandito? Parang wala namang nagbago ah. Teka, bakit biglang dumami? Tama ka. Dumami ang ginto. Naitanong mo noon kung ano ang ginagawa ng ginto rito, hindi ba? Oo. Ano nga ba? Sa bawat kaluluwang aming nakukuha, nadaragdagan ang aming ginto, Julius. Anong ibig mong sabihin? Ang gintong kinuha mo ay espiritu ng mga taong kinuha namin. Ano?
Hayop ka! Pabalikin mo ako sa mundo namin! Hindi mo na kailangang sabihin yun, Julius. Gagawin ko na. At sa isang iglap, Misteri, nagising ulit ako sa likod bahay namin. Muli akong ginulat ng isang malakas na tunog mula sa loob ng bahay. Akala ko may pumasok na magnanakaw, kaya mabilis akong nagpunta sa loob. Nang buksan ko ang pinto, madilim pa rin ang paligid, kaya inilibot ko ang flashlight. Agad akong nagtungo sa kwarto namin ni Mildred. At doon, nakita kong natumba ang salamin na nakakabit sa dingding. Pero hindi ito nabasag. Lumapit ako upang suriin ito. Buo pa rin ang tornilyo sa pader. Walang kahit anong punit o lamat sa tali. Pero nang mailawan ko ang mismong salamin, nanlaki ang mga mata ko at napasigaw sa takot. Sa refleksyon, nakita ko ang aking dalawang paa. At sa likuran ko, may isang pares ng paa. Maliit, parang kay Peter. Misteri, hindi ko makita ang itaas na bahagi ng katawan nito. Pero sigurado akong siya yun. Napaatras ako, nanginginig. Nang tingnan kong muli ang salamin, wala na ang anino ni Peter. Tanging sarili ko na lang ang nakita ko. At biglang bumalik ang ilaw sa bahay. Napabalikwas ako ng tayo at mabilis na tumakbo papunta sa ospital. Pagdating ko ron, huli na ang lahat. Wala na si Peter. Halos mabaliw ako sa sakit at lungkot. Labis na hinagpis ang bumalot sa amin ni Mildred. Pero higit na galit at pagkamuhi ang naramdaman ng kanyang mga magulang. Sa huling gabi ng burol, nilunod ko ang sarili sa alak. Hindi ko na kinaya ang bigat ng aking konsensya. Sa kwarto namin, umiiyak akong humingi ng tawad kay Mildred. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ako nagmamakaawa. Doon ko nga isinambulat ang katotohanan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa kung paano ako yumaman hanggang sa kung paano nawala si Peter sa amin. Pagkatapos kong magsalita, tumulo ang luha ni Mildred, pero hindi ito luha ng lungkot. Luha ng galit, puot at matinding pagkasuklam sa akin. Ikaw pala ang dahilan ng lahat ng to. Pinilit kong magpaliwanag, pero hindi na niya ako pinakinggan pa. Tumalikod siya at iniwanan akong mag-isa. Pagkatapos mailibing si Peter, hindi na siya bumalik pa. At mula noon, Misteri, mag-isa na lang ako. Isang gabi, habang natutulog ako, muling nagising akong nasa kuweba ng duwende. Sa harap ko, mas marami na namang ginto kaysa sa dati. Marahil ay alam mo na, Julius. Ako na lang sana kinuha mo. Nangako ka sa akin na hindi mo ipagsasabi ang tungkol sa akin. Binali mo na naman ang pangako mo. Wala kang puso. Hayop kang duwende ka. Bigla akong nagising. Muli, walang ilaw sa bahay. Habang kinakapkap ko ang flashlight sa lamisita, biglang may bumagsak na naman sa sahig. Ang salamin. Nasa sahig ito, nakatayo at nakasandal sa dingding.
Dahan-dahan akong lumapit. Nang tumapat ako sa harapan nito, dahan-dahan kong itinaas ang liwanag ng flashlight na hawak ko. At doon, bumagsak ang luha ko. 3 pares ng paa ang nakita ko sa refleksyon. Isa sa akin, isa kay Peter, at ang pangatlo, kay Mildred. Mabilis akong tumakbo papunta sa bahay nila, pero huli na naman ako. Habang natutulog, pumanaw si Mildred. Mystery, sa isang iglap, nawala sa akin ang lahat. Sa matinding sakit, ibinenta ko ang lahat ng ari-arian namin ni Mildred. Ayaw ko nang manatili sa lugar na puno ng alaala ng aking pamilya. Pamilyang ako mismo ang nagpahamak. Sa kalaunan, namaya pa rin sa lungkot ang mga magulang ni Mildred. At si Joy, ang nakababatang kapatid ni Mildred, ay naiwan ding mag-isa. Iniwan ng kanyang asawa na may 3 anak. Dahil sa awa, tinulungan ko siyang itaguyod ang kanyang pamilya. Sa perang natira mula sa pagbenta ng aming mga ari-arian, nagtayo ako ng 2 apartment at isang maliit na kubo. Ako na rin ang sumagot sa pag-aaral ng kanyang isang anak, ang natatanging kasama ko sa buhay ngayon. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mystery. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero sapat na sa akin na naibahagi ko ito sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat at hihintayin kong maitampok ito sa inyong channel.